Ano nga bang kahalagahan ng pagdiriwang ng Araw ng mga Bayani na ginugunita ngayon ng buong sambayanan? Sino ba ang itinuturing na mga pambansang bayani? Alamin natin na ito sa ulat ni Bernard Tan. Hindi may kakailangang likas na pagkabayani ng mga Pilipino. Nakahandang isakripisyo ang sariling interes, maging ang sariling buhay, para sa kapakanan ng iba. Buhat sa kasaysayan, patunay rito ang mga bayaning makikita natin sa mga monumento at mga libro, gaya ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Ninoy Aquino, at marami pang iba. Pero sa modernong panahon ngayon, marami pa rin ang mga buhay na bayani sa ating lipunan. Mga bayani sa kani-kanilang mga munting paraan. Yan ang inalam ng inyong lingkod sa aming pag-iikot. Para sa tindera ng sigarilyo na si Aling Candy, sa panahon ngayon, hindi mo na raw kailangang magpabaril sa luneta para maging isang bayani. Sabi niya kahit sa simpleng pagbabalik ng tamang sukli sa mga buwibili sa kanya, kabayanihan na rin. Siyempre, tatawagin ko, kuya, sobra yung pera nyo. Ito na yung sobrang pera nyo para, makakatulong ka naman din. Sa ganun parang bayani na kayo, no? Oo. Nakilala rin namin ang dalagang si Rachel na namamasyal sa luneta kasama ang kanyang mga kaibigan. Para sa kanya, bayani ang kanyang nanay na nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Kasi simula po nung bata ako, syempre siya po yung nagpalaki sa akin. Para naman sa taxi driver na ito, siya mismo, bayani rin. Siya raw kasi ang tanging bumubuhay sa kanyang pamilya. Sa sarili ko, ako yung bayani. Kasi magdamag ako naghahanap po sa kalye para maitaguyod ko yung pamilya ko. Ilan lamang sila Candy, Rachel at Mang Bayani sa mga buhay na patunay na pwede tayong maging bayani sa sarili nating mga paraan, maliit man ito o malaki, basta para sa ating mga kapwa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan.